Ay, ang nakaupo riyan. Saan? Ayan na, puno na pala tayo. Hallelujah! Saan natin ang Bible natin? Wala, asa lang eh. Dami natin ngayon, no? Una tayo, lumadami na tayo. Iikutin mo nga ang gano'n para makita natin yung ating ano. Marami na tayo ngayong audience. Buksan natin ang Bible natin. Yes. Sa unang Korinto 15 verse 1. Hallelujah. Ito ang dahilan bakit tayo naririto ngayong umaga. Napakaganda ng ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Noong nakaraang linggo, ang ating topic ay tungkol sa pasimula kasi pasimula ng taon. Sabi ni Jesus, ako ang simula at ako ang wakas. At ako ang darating. Si Jesus ang ating pinag-uusapan, wala nang iba. Sabi sa unang Korinto 15 verse 1, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, ngayon ay ipapaalala ko sa inyo ang magandang balita na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, kaya ay pag-alagala si Apostol Pablo, nagpupunta siya sa mga churches. At pag siya ay pumunta ron, katulad nitong ating babasahin ngayon sa unang Korinto, sabi ni Pablo, mga kapatid, ipapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Okay. Yeah. Ang pananampalataya, yan ang napakahalagang bagay sa ating buhay. No, maraming relihiyon sa mundong ito. Iba't iba. Pero hindi mali yung kanilang mga pinananampalatayanan. Tutuloy ko pa. Sa 2. Yeah. Naliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tignan nyo, no? Paano tayo maliligtas? Hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Anong religion mo, madam? Sino ba? Itong bisita natin ito. Hindi kita kilala. Sa cashier. Sa? Cashier. Alam mo kung sino ito. Marami tayong plihadong bago. Ito. Hindi ko pa ano nga pala ito? Mga galing kayo sa ano? Ito, kay dati sa Petron, no? Hallelujah! So sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ngayon ipapaalala ko sa inyo ang pinakamahalaga, ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Titingnan natin ano yung magandang balita. Sa 2, naliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kung matatag ninyong pinangahawakan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ay, paano raw tayo maliligtas? Pamamagitan ng pananampalataya. Sa magandang balita. Paano tayo nagkaroon ng pananampalataya? Dahil tayo'y nakarinig ng magandang balita. Kaya every Monday, nandito tayo, niimbita ko kayo rito lahat. Bakit? Para yung ating pananampalataya, kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, ay lagi itong mainit, lagi itong masigla. Kasi kung wala kayong naririnig tungkol kay Kristo, maaaring meron ka pa rin pananampalataya pero mas iinit ang iyong pananampalataya kung lagi kang nakakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yes. Amen! Ano raw ang kaligtasan? Pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y galing sa inyong magandang balitang narinig tungkol kay Kristo. Yeah. Ano ba ginawa ni Kristo sa atin? Yeah. Siya ay ipinako sa krus, namatay. After 3 days, siya ay muling nabuhay. At binayaran ang ating mga kasalanan. Yes. Sino sa inyo rito walang kasalanan katulad ng isang anghel? Wala, no? Si Nanay Pachi siguro pinakamaraming kasalanan kasi pinakamatanda si Nanay Pachi sa atin eh. No, Nanay Pachi? Yeah. Pag matanda ka na, araw-araw kang gumagawa ng kasalanan, di pag binilang mo, si Nanay Pachi, 80 na ba, Nanay Pachi? 78. 81 lang si Nanay Pachi.
Gumigising lang yan ng alas 4:30 sa kanilang bahay para lang pumunta rito. Pero bago yan naging mananampalataya ni Kristo, isang makasalanan, tama ba Nanay Pachi, no? Sinners. Ewan ko lang itong asawa ko, kung ito'y makasalanan nung araw, baka hindi eh. Ikaw makasalanan nung araw, dahil siyempre naman eh, baka ako hindi eh. Meron ba rito hindi nakagawa ng kasalanan, taas ang kamay? Puputulin ko yung kamay. Ang lahat ng tao ay makasalanan. Yes. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Yes. Si Kristo lamang ang nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya once na ikaw ay naniwala, sumampalataya kay Kristo sa kanyang pagkamatay, yan ang mabuting balita. Binayaran ng iyong mga kasalanan, after 3 days ay muling nabuhay, siya ay umakyat sa langit, at tayo ay naghihintay ngayon ng kanyang muling pagbabalik. Yeah. Yan ang magandang balita. Yung pagsilang nga, hindi kasali sa magandang balita, Nanay Pachi, yung kapanganakan, yung Pasko. Yeah. Pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay, pagkakyat sa langit, at muling pagbabalik. Yeah. Amen! Yes. Alright, tingnan natin. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Bakit tayo naliligtas sa pananampalataya? Ang pananampalataya, ano ba yung definition ng pananampalataya natin? Hebrew yun eh. Hebrew 11. Hebreo 11, 1. Yeah, 1 to 3. Pakibasa. Hebrew Ang 11. pananampalataya ay pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan Yes, yun. at pananindigan sa mga bagay na hindi Nakikita. nakikita. Ano raw ang pananampalataya? Pagiging tiyak, Yeah. hindi baka. Yeah. Ano yung ating pinananampalatayanan? Si Kristo'y namatay, Muling nabuhay. si Kristo'y muling nabuhay, Inilibing, yeah. si Kristo'y inilibing, muling nabuhay, siya'y umakyat sa langit, Babay. muling magbabalik. Yeah. Para tayo'y pamunuan dito sa daigdig. Kung abutin tayong buhay, dumating si Kristo, ay sasalubong tayo, katulad ng lagi nating sinasadula dito. Kung ikaw naman ay mamatay ngayon, hindi pa siya bumabalik, ang katawan mo ililibing natin, yung kaluluwa at espiritu mo pupunta kung nasaan ngayon si Kristo. Yeah. Kung ang tawag mo doon ay langit, langit yon. Kung paraiso, paraiso yun. Kasi maraming relihiyon, iba-iba tawag dyan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng ating relihiyon. Nakita nyo? Meron pa tayong binanggit dito na tungkol sa religion natin. Oy, ang religion natin, tayo born again ha, born again. Hindi makapagliligtas ng ating mga kaluluwa ang relihiyon. Paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pananampalataya kanino? Kay Kristo. Amen. Kasi maraming religion hindi kinikilala si Kristo. Ang tawag sa kanila ay maling pananampalataya. Yung ibang religion na wala si Kristo, ang tawag sa kanila, kulto. Naunawaan tayo? Yeah. Maraming tao masyadong panatiko sa kanilang relihiyon. Magkakaiba ng mga tinuturo at wala si Kristo, hindi kasali. Meron sa kanila na yung Diyos Ama na meron pang haring ganon. May ribulto pa ng Ama, iba-iba. Subalit ang pananampalataya, ito'y pananampalataya lamang sa ginawa ni Kristo at sa Kanya pang gagawin. Ito'y katiyakan ng mga bagay na nangyayari at mangyayari pa. Ano yung mga nangyari na? Ay namatay na si Kristo 2,000 years ago. Muli na siyang nabuhay 2,000 years ago. Umakyat na siya doon sa langit 2,000 years ago. At siya ngayon doon, nakalipas, siya ngayon ay naghahari doon at namumunod, namamahala sa lahat ng uri ng paghahari at pamamahala ngayon. Yeah. At siya ay muling babalik dito sa lupa upang tayo'y sunduin kung ikaw ay buhay pa sa kanyang pagdating. Amen? Ano raw yung pananampalataya? Ito'y katiyakan, hindi baka. No, walang debate, ibig sabihin tiyak. Tiyak ang mga pangyayari, tiyak ang nangyayari, at tiyak yung mangyayari pa. Yun ang pananampalataya natin, tiyak. Sabi ni Jesus, mapalad ang mga sumasampalataya na niniwala kahit hindi nila ako nakita. Sino sa inyo sumasampalataya kay Kristo sa muling buhay? Yeah.
Hindi natin siya nakita, di ba? Tawag doon pananampalataya. Tayo'y nananampalataya. Mas malalim yon sa salitang naniniwala. Kasi yung naniniwala, minsan baka bukas di ka na naniniwala. Katulad ngayon, marami ngayong balita na alam mo ngayon totoo, bukas makikita mo hindi pala totoo. So, hindi tiyak. Yung mga ginawa ni Kristo, lalong-lalo na doon sa krus, ang tawag doon magandang balita. Sapagkat yung ginawa niya doon sa krus, lahat ng kasalanan natin, kanyang binayaran. Yeah. Dino sa inyo nagkasala, taas ang kamay. Nung tinanggap mo si Kristo, ginawa mong Panginoon, lahat ng kasalanan mo'y pinawi. Ikaw ay nilinis. Katulad Yes. nung aking halimbawa doon sa isang niebe, yung snow. Yeah. No, sabi ng Diyos, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay nagsisi, ikaw ay lilinisin ng Diyos. Kahit pumatay ka pa ng tao, kahit ikaw ay nang-rape pa ng tao, nang-rape ka ng hayop, nagnakaw, kahit anong uri ng kasalanan na iyong ginawa, ikaw ay pinatawad, binayaran ng iyong mga kasalanan. At ikaw ngayon ay ang destination mo. Kapag natapos yung iyong buhay dito sa lupa, pupunta tayo kung saan naroon ngayon si Kristo. Amen. Amen? Alam ni Apostol Pablo ng lahat ng kanyang pinangaralan, sabi niya, meron siyang sinabi, alam kong hindi lahat ay naniwala sa aming ibinalita. Pero ang Diyos, alam ko sinong naniwala. Alam niyo yung salitang nagsisi? Ano yung salitang nagsisi? Kuya Edwin, ano ibig sabihin? Di ba? Bago tayo tumanggap kay Kristo, nanalangin tayo, humingi tayo ng tawad pagsisisi. Ano ibig sabihin ng pagsisisi, Kuya Edwin? Parang yung Kuya Edwin, hindi niya alam hindi niya agad masagot. Ano yung pagsisisi? Ano yung pagsisisi? Ha? Pagbabago? Ano yung pagsisisi? Tumalikod? Ano yung pagsisisi? Paghingi ng tawad? Ano yung sa iyo, Bernie? Ano yung pagsisisi, Edwin? Paghingi ng tawad. Ang tunay na tumbok ng pagsisisi, pagbabago ng isip, hindi mo na muling gagawain. Pagpapasya. Magpapasya ka na hindi mo na muling gagawain. Kasi kapag ikaw nagpasya ka, wala nang makakapilit sa'yo. Kasi nagpasya ka na. Halimbawa si Kuya Edwin, anong ginagawa mo dating kasalanan, Kuya Edwin? Pagsusugal, kunwari susugal. Alam nyo ba, nasa panahon ito, ang daming nagkakaproblema, lalo na yung tinatawag na Electronic? yung electronic sugal, kasi Kuya Edwin, marami yan, sino nakakaalam nun? Kahit bata, alam mo yan Ngayon, marami nagkakadilu-dilub yung buhay dahil dyan sa electronic, lalo na yung sabong, electronic sabong. Dami kong nababalita nagpapakamatay. Nalululog dyan, nalululog. Bukod pa yung pinatay na napakarami. Bukod pa yung pinatay dahil nagkautang-utang, hindi na makabayad. Yeah. Yun namang iba, nagpapakamatay dahil hindi na malaman kung anong gagawin sa kanya. Sa tamakmak ng nasuutan niya ang problema. Ang pagsisisi, kapag ikaw ay nagsisi, ibig sabihin, ikaw ay nagpapasya, hindi mo na muling gagawin. Yeah. O halimbawa, ako'y babae raw nung araw, pulutan ko yan nung araw. Ano, kasalanan tawag ko lang dyan, pulutan Kasi normal kung ginagawa yung kasalanan. Walang makapigil kahit ayaw ko nung kasalanan, hindi ko naman pwedeng suwayin ng katawan ko kasi alipin tayo ng kasalanan. Kaya tayo yung tinubos ni Kristo. Ang tawag sa Bible, tayo yung tinubos ni Kristo, binayaran. Yeah. Kasi pag ikaw ay alipin, wala kang gagawin kundi sumunod sa iyong Panginoon. Kaya sabi doon sa Bible, ang pag-iisip ng mga taong ayaw sumampalataya kay Kristo'y dinaya ng Diyos ng sanlibutan. Inalipin sila ng kasalanan. Kaya nung ako'y makasalanan, babaero ako, nung ako'y nakakilala kay Kristo, bago ako nag-asawa, kakilala ko kay Kristo, at sabi ko sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ko na muling gagawain. Naalala ko, nandun pa ako sa Saudi noon yung kwento ko nung nakaraang linggo. Marami nga nagre-request sa akin Pero Roland, paulutin mo nga yung testimonya mo. Kahit ako, pag naaalala ko ngayon yung mga ginawa sa akin ng Diyos, doon sa Saudi,
Hanggang ngayon, di ako makapaniwala paano yun nangyari. Yung ako nag-part-time, binayaran ako ng 200 real. Alam niyo yung 200 real? Pagkain namin yun sa isang buwan. Yeah. Ang halaga nun ngayon, noon, kumbaga parang 6,000 pesos. Kasi times 30 noon eh. Panahon na yun, natatanda ko parang 30 o 28, gano'n. Dollar yung 25 o 200 real time is 12 yata nung araw. Ngayon Times 50 na eh. Yeah. Hindi ko alam saan ako pupunta. Parang may kasama. Magmula noon, dati, alipin ng kasalanan, babae rito, nakaw rito, sugal doon, pangloloko rito, pangwawalang iya rito. Walang pakalam, basta masaya ang katawang ito. Pinagmamalaki ko pa ang kawalangyaan. Yeah. Pero nung ako'y tumanggap kay Kristo, ako'y nagsisi. Ako'y nagpasya. Sabi ko, Panginoon, mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Amen. Hindi ko na Panginoon ngayon ang Diyos ng kadiliman sa mundong ito. Nagpasya ko. At ginawa kong Panginoon si Kristo. Ako'y naniwala sa mabuting balita na narinig ko. Na ako'y binayaran na sa aking mga kasalanan. Yeah. Kasi kung walang nagbayad sa aking mga kasalanan, patuloy pa rin akong alipin. Yeah. Kaya si Kristo'y nagbayad. Anong binayad sa atin? Buhay niya. Nung siya'y pinako sa krus, umagos ang kanyang dugo sa kanyang buong katawan. No? Buhay ng kaisa-isang anak ng Diyos ang ibinayad sa atin. No? Parang may babasahin si Kristo. Yeah, sabi rito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganong kadakila ang kanyang kagandahang loob. Hallelujah. Yan yung kagandahang loob ng Diyos. Oh. Napakasagana. Yeah. Tutuloy ko, Hebreo 11. Asasakto ako. Nasa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga tao noong unang panahon, Hebreo 11:2. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga tao noong unang panahon ay kinalugdan ng Diyos. Yeah. 3. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Amen. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa hindi nakikita. Tingnan nyo, ano? Paano natin maunawaan na ang Diyos ay nilikha, ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa salita lang? Pamamagitan ng pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya, hindi natin yan maunawaan. Yeah. Maaring marinig mo lang yan, matutunan, pero hindi mo maunawaan paano nilikha ng Diyos ang daigdig. Yeah. Napakaraming nagagawa ng pananampalataya sa buhay ng isang tao. Pananampalataya. Pero ang religion, kumisan, yan pa yung magpapasama sa'yo. Kaya ang pinakamahalaga, yung pananampalataya natin kay Kristo. 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. No, yung palang nagdadala ng paggawa ng isang tao, pagsamba sa Diyos dahil sa pananampalataya. Yun ang pinakaumpisa pala, no? Kaya sila ay naghahandog dahil sa kanilang pananampalataya. Yes. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita dahil kinuha na siya ng Diyos. Tignan nyo, no? Nananampalataya lang, hindi na namatay. Kinuha ng Diyos. Alam nyo ba na dahil sa ating pananampalataya, hindi rin tayo mamamatay? Yeah. That's right. Spiritual, hindi tayo mamamatay. At pwede rin physical kung sa Panginoon ay dumating mamaya. Yeah. At tayo ay hindi papatay sa physical. Ang binabanggit lang kamatayan para sa atin, physical, kung ikaw ay mananampalataya. Pero pagdating ni Kristo, muling bubuhayin Yeah. ang iyong katawang namatay. No? Hindi yan turo ng religion, meron yan, may verse tayo niyan sa Bible. No? Pag hindi nakasulat sa Bible, baka doktrina lamang yun ng inyong relihiyon. Pero pag nakasulat sa Bible, yan ang ating pinanampalatayanan, pinaniniwalaan. Ito'y tiyak, hindi baka. No, maraming mga religion, nag-aaway-aaway sila sa mga doktrina nila kasi hindi sila tiyak. Kaya sila nagtatalo-talo kasi yung kanilang pinaniniwalaan ay hindi tiyak, baka. Yeah. Mga
mga teorya. Tawag doon, mga pinag-aralan nila sa kanilang mga school. Theory. Mga theory. Ibig sabihin ng theory, maaaring ito, maaaring hindi. Kaya yung tinuturo sa mga eskwelahan, sa UP, sa mga magagaling na eskwelahan, theory of evolution, theory, mga teorya. Theory, yeah. Hindi tiyak. Katulad nung ating pinag-usapan na ang mga tao raw ay galing sa unggoy. May mga pangalan yung mga unggoy, mga kung ano-anong pangalan, detalyado eh. Pero yun ay hindi tiyak. Hindi tiyak yun, hindi katulad ng ating pinaniniwalaan. Ang tungkol kay Jesus ay tiyak. Alam niyo ba na ang Panginoong Jesus nakarecord ang kanyang pinagmulan? Nakarecord hanggang kay Adan. Yeah. Sino sa inyo kilala ang inyong lolo? Taas ang kamay, lolo. Yung lolo, yung tatay ng inyong nanay or tatay ng inyong tatay. Lolo ha? Sino sa inyo kilala ang kanyang lolo sa tuhod? Yung pangalawa. Tatay ng tatay niya. Yung merong isa. Tinan nyo. Ako hindi ko rin kilala yung lolo ng... Lolo mo. Ang kilala ko lang, lolo ko. Pero sumunod ka sa kanya, wala na akong balita, wala na akong kaalaman. Alam nyo, si Kristo, mula sa kanyang ama, ang pangalan ng kanyang ama ay si Joseph. Yung ama ni Joseph, nakatala sa Bible. Yeah. Yung ama ng kanyang ama, detalyado hanggang makarating kay Adan, detalyado. Yeah. Kaya nga mabibilang mo gaano nakatanda ang tao dito sa daigdig eh. Kasi nung pinanganak siya, nung pinanganak si Abraham, ay 65 taon nang pinanganak si Jacob, si Isaac, si Jacob. Mabibilang mo kung ilang taon na ang tao sa daigdig hanggang kay Adan. Kung gusto mong bilangin. Yeah. Actually, binilang ko eh. Hindi lang ako tiyak kung tama yung pagbilang ko. Maabot ako sa parang more or less 7,000 years eh. Hanggang makarating dyan. Mabibilang na Pachi eh. Oh, yeah, tama. Kunwari si Kuya Sosong, tatay ko. Tatay ni Kuya Sosong, si Reggie. Nakalagay sa Bible, Ilan taon? kung ilang taon si Kuya Sosong nung ako'y pinanganak. Nakalagay din sa Bible, ilang taon si Reggie, na tatay ni Kuya Sosong, nung siya ay pinanganak. Hanggang makarating kay Adan. Nakalagay kung ilang taon. So si Kristo, hindi pwede magkamali dahil merong detalyadong record, may dokumento. Ika nga ni Lacson merong resibo. Kung bakit maraming tao hindi naniniwala sa Panginoon. Kung ano-anong doktrina o turo ang kanilang napapaniwalaan. Merong nagtuturo si Kristo, may anak, ang Panginoon. Maraming babae. Yung may dokumentary tungkol kay Kristo. May tawag doon yung may tawag din doon na ang Panginoon may anak, may girlfriend, may kung ano-ano. Pag ikaw ay naniwala ron, kailanman hindi mo tatanggapin si Kristo bilang Panginoon. Bakit? Yun ang pagkain na pinapakain ng diablo sa mga tao. Sabi ng Bible, kapag ikaw naniwala ka doon sa pinakain ng diablo tungkol kay Kristo, yung kasinungalingan, malalayo ka sa Diyos. Hindi ka nalalapit sa Diyos. Ang Panginoon, siya lamang ang kaisa-isang tao na hindi nakagawa ng kahit kapirasong kasinungalingan o kasalanan. Kaya't siya'y karapat-dapat na magbayad ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Tignan pa natin. Si Enoch 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang isang taong walang pananampalataya. Kita ninyo kahalaga ng pananampalataya. Sino sa atin? Gusto nyo ang Diyos malugod sa inyo? Yeah. Alam nyo ako, pag ako'y nalugod o kaya ako'y nasiyahan sa isang tao, lahat ng mabuting bagay na isip ko kung anong gagawin ko sa kanya. Yeah. Tao lang ako Ang Diyos pagka nalugod sa atin, iniisip mo pa lang, binibigay na sa'yo. Yes. Totoo yan. Amen. Kaya sikapin natin na ang Diyos ay malugod sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi rito sa 6, Hebreo 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang isang taong walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos.
nagbibigay At din. siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. Sabi niyo, ano, bakit kailangan nating maniwala o sumampalataya? Sabi ron, ang sampalataya ay katiyakan ng iyong pinaniniwalaan. Ito yung paninindigan mo hanggang kamatayan. Mm. Pero wala, ikaw ba naninindigan? Hanggang kamatayan. Wala nang makapaghihiwalay pa sa akin sa pag-ibig ng Diyos sa mundong ito. No, sabi ng Bible, hindi na ako mahihiwalay ng gutom ba? Ng sakit? Romans 8, yeah. Wala nang makapaghihiwalay pa sa isang taong sumampalataya kay Kristo sa pag-ibig ng Diyos. Yeah. Kahit gutom, kahit sakit, kahit demonyo, wala. Mm. O kaya sa saya, nakita na ni Jesus, pakibasa. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasulukuyan, o ang inaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alamang nilalang na hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah. Sino sa inyong sumasampalataya kay Kristo? Amen. Nagsisi sa ating mga kasalanan kasi iba yung sumampalataya kay Kristo, tinanggap yung pangako pero hindi nagsisi. Kaya nililinaw natin ang kaligtasan, ang isa dyan sa requirement. No? Ano sabi sa Tagalog yung requirement? No? Rod, ano yung requirement sa Tagalog? Requirement ng kaligtasan. May requirement ng kaligtasan Kasi si Kristo, nung sa pag-alagala, nangangaral siya. Ang una niya sinasabi, pagsisiyan niyo, talikuran na inyong mga kasalanan. Yeah, yeah. Ha? Pamantayan, requirement, kailangan. Pangailangan. Kailangan gawin. Mm. No? Merong requirement ng kaligtasan. Hinihingi. Hinihingi ng kaligtasan. Yeah. Ano yon? Pagsisisi. Pagsisisi saan? Sa kasalanan. Amen. Kaya dapat mainawaan natin, maintindihan natin na tayong lahat ng mga taong naririto ay makasalanan. Kasi kung hindi mo aaminin na ikaw ay makasalanan, anong ililigtas sa'yo kung hindi ka naman makasalanan? Mm. Kasi si Kristo, ang isa kanyang gagawain, nung nangangaral ang mga anghel, wala pang mga ngaral, konti pa lang. Mm. Sabi ng mga anghel, Jesus ang itatawag mo sa kanya, sabi doon sa kanyang ina, sapagkat ililigtas niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Matthew 1:21. Yeah. Kaya kung wala kang kasalanan, hindi ka ililigtas ng Diyos. Hindi ka kayang iligtas kung hindi mo aaminin na ikaw ay makasalanan. At sinabi rin sa Bible, napakaraming verses, na walang isa mang taong hindi gumawa ng kasalanan. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Wala kahit isang naging mabuti. Yes. Oh. Yeah. Kaya nga yung panahon nga ni Noah, winasak na ng Diyos ang daigdig kasi sobra na ang kasamaan. Mm. At kung si Kristo hindi bumaba ngayon, kung wala pa si Kristo, malamang hanggang ngayon gumagawa pa rin tayo ng kasamaan. Kami ni Kuya Soseng at tayong lahat patuloy tayong gumagawa ng kasamaan. Yeah. That's right. Actually, sabi ng Bible, kung walang tao ritong nagsisi at gumagawa na ngayon ng mabuti kasama ni Kristo, malamang Mm. sobra-sobra na kasamaan sa mundong ito. Baka ginunaw na muli ng Diyos ang daigdig na ito. Pero dahil sa mga taong nagsisi, sumampalataya kay Kristo, hindi na magawa yung dating katulad ng ginawa ng Diyos dito sa daigdig kasi may nakikita na ang Diyos ng mga mabubuting tao, matuwid, righteous. At ang pagiging matuwid natin sa paningin ng Diyos ay hindi dahil tayo ngayon ay mababait na o mabubuti na, kundi dahil kay Kristo na nasa sa atin. Yeah. That's right. Amen! Hallelujah. Tutuloy ko pa. 13. Ano ko? 11. Sinabi nga ng kasulatan, sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kita niyo, napakaganda ng mga pangako ng Diyos sa mga sumasampalataya. No? Ako'y sumasampalataya kay Kristo. Anong pangako sa akin?
Sabi ng Diyos, sino mang sumasampalataya kay Kristo, hindi siya mapapahiya. Tama ba ako? May sasanga na? Yung verse na? Oo. Wala sino man papahiya. Tingin nyo, napahiya ba ako? Nung una, hinihiya ako ng mga tao. Nung una akong sumampalataya. Pero dahil ako'y nanindigan na ako'y isang mananampalataya, no, nung una, siyempre, mahirap pa ako nung una. Dahil ako'y makasalanan. Pinulot ako ng Diyos sa kangkungan. Pag may pera, inom dito, inom doon. Di ko alam na ako'y ninanakawan pala ng dyablo. No? Siguro naman, lahat tayo, alam na natin paano nagnanakaw ang dyablo, no? Kasi inuulit-ulit ko, paano nagnanakaw ang dyablo. Siyempre, hindi naman sasabihin ng dyablo, paano kanya nanakawan. Pag ikaw ay gumagawa ng kasamaan o kasalanan, ikaw ay ninanakawan ng dyablo. Halimbawa, ano pangalan mo? Halimbawa, si Rachel ay naninigarilyo. Isang sigarilyo, 10 piso. Kada isang stick, ninanakawan ka ng dyablo. 10 piso, wala kang kamalay-malay. Tuwang-tuwa ka pa, sarap na sarap ka. 10 stick, isang araw, 100 piso, ninanakaw sa'yo ng dyablo. Kung 10, kung 20, 200. Kung 10 araw, 200, 2,000. Kung isang buwan, 6,000. Kung 10 buwan, 60,000. Yeah. Kung 10 taon, ay baka kulang 1,000,000. Kung 10 taon, sigarilyo lang, hindi ka nakatakas, dapat ay nakatakas ka, mayaman ka na sana, 10 taon, tiyak na tiyak. Sigarilyo lang, tigilan mo, mayaman ka na, 10 taon. Ito na, malaki. Kwentahin nyo, very simple kwentahin. Yan, tinapakita ko sa inyo, parang dyablo, hindi kayo manakawan. Pag kayo patuloy na nakawan ng dyablo, sigarilyo lang, wala pa dyan yung alak. Yeah. Wala pa dyan yung sakit na makukuha mo sa sigarilyo. Kung ang bisyo mo pa ay drug, nako, mas matindi yan, magkakalugay-lugay buhay mo. Sigarilyo lang, tigilan mo ngayon. Kung ikaw ay naninigarilyo mo, magsisi ka. Tigilan, ibig sabihin ng pagsisisi, tigilan. Huwag mo nang gawin. 10 taon, milyonaryo ka, sigurado. Bakit? Yung 1,000,000 mo, makakabili ng ilang tricycle yung Kuya Edwin, no? 4 na tricycle, pamasada. Araw-araw, kikita. Magkano boundary ng tricycle? 200 ngayon. Pagta-tricycle ako, ngayon, kaya sasa magkano? 200. Mga 200. Meron kang 4 na tricycle. Araw-araw, meron kang 800. Imbis na ikaw ay may TV. Binubuksan ko ang isip nyo, kwentahin nyo, napakadaling kwentahin. Kaya nira-round up ko yung kwenta eh. 10 piso sigarilyo, isa. Isang araw, 10 sigarilyo. 10 piso times 10, 100. Para kinukwenta kayo sa inyo ng madaling kwenta, nira-round up ko. Para madaling yung kwentahin. Para malaman nyo, totoo pala sinasabi ni Kuya Roland. Si Fred, kausap ko nung isang araw ilang taon na raw siyang tumigil sa sigarilyo, 2 taon na raw. Yung nakalipas na 20 taon na ninigarilyo. Milyonaryo na sana to si Fred eh. Fred, no? Hindi katang-isip ang sinasabi ko sa inyo. Pag hindi nyo nalaman paano kayo ninanakawan ng dyablo, hanggang mamatay kayo, bungi-bungi ngipin nyo, yung asawa nyo, hindi nyo mabili ng panty. Pero pabilog-bilog yung sigarilyo nyo. Payabang-yabang ka, kala ka sa kanya, kayabang-yabang mo, kala mo sino mo ano. Di mo alam, wala kang kamalay-malay, binubugbog ka ng dyablo hanggang mamatay ka. Sarili mong brief, wala ng garter, hindi ka makabili. Bakit? Hindi mo alam, ninanakawan ka ng dyablo. May naunawaan tayo? Yes. Ay, ang galit sa akin ng dyablo eh, kaya lang wala siyang magawa sa akin kasi protektado ako ng Diyos. Amen. Kasi na-expose ko yung mga ginagawa ng dyablo. Dati akong pinahihirapan ng dyablo. Pero sinabi ni Kristo, ang sino mang sumasampalataya sa akin, sabi ni Kristo, kailanman hindi mapapahiya. Yes. Ito, yan, Roma. Dati, nung ako'y nag-uumpisa pa lang sumampalataya kay Kristo, pinagtatawanan ako ng mga tao. Ano ba yung truck mo, bulok na bulok, parang basura? Sabi ko, sabi ng Panginoon, pagpapalain ako, hintayin mo lang. Naku, ano ba yung buhay mo? Ikaw ganyan kang halos, marumi, nung araw Kasi wala akong pera pa, nag-uumpisa pa lang ako manampalataya. Pero nang hawak ako sa pangako ni Kristo, sa pangako ng Diyos na ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, kay Kristo, sabi ng Diyos, hindi ka mapapahiya. Amen. Alam mo nyo ngayon, pag ako'y lumakad sa maraming tao, karamihan ng lugar na puntahan ko, kilala ko, may lalapit sa akin, Brad, you're so blessed. Minsan naman, mayroong isang taong, blessed din.
Hindi ko makalimutan to si Bangos. Kilala niyo si Bangos? Hindi niyo kilala si Bangos. Kaya wag na, patay na yun eh. Every time ako yung makikita na rola, tayo po nga sa point mo na pa-bless mo tao. Maraming tao, ngayon, tinitingala ako. Nung araw, yung mga dati kong kaibigan, pagpupunta ako, wala, mag-iinom, pananong kalukuhan, mga dati kong, sisirang mo ng gospel, wala. Pinagtatawanan pa ako kasi medyo meron sila ng mga panahon na yan. Ngayon, hinahanap nila ako, hindi nila ako matanaw eh, napakataas ko na eh. Sabi ko, tinaas ako ng Diyos. Kailanman ang sumasampalataya kay Kristo, hindi mapapahiya. Itataas ka ng Diyos. Amen! Sabi ng Bible, naalala ko si Manny Pacquiao eh. Sabi ni Manny, pero galing sa Bible yun. Ang nagyayabang ay ibinababa ng Diyos. Ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Amen! Hallelujah. 13. Dahil sinasabi ng kasulatan, iba yung kasulatan, iba yung kautusan ha. Tinatawag na kasulatan. Ano ba sa English yung kasulatan? May tawag dyan sa English eh. Yung kautusan, ang tawag dyan ay law. Malimit, tinatawag natin niya kautusan ni Moses. Minsan tinatawag natin niya na kautusan ng Diyos. Kautusan para sa Israel. Ito namang kasulatan, scripture, yung mga isinulat ng mga apostol at ng mga propeta, magkaiba yan. Na yung law of Moses, yan ang batas ni Moses para sa bansang Israel. Alright. Dahil sinasabi ng kasulatan, scripture, ng mga apostol, ng mga isinulat ng mga propeta, na maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Kristo ng Panginoon. Sino sa inyo ang nananalangin dito? Taas ang kamay. Yung marunong manalangin, taas ang kamay. Di ba tinuruan tayo ni Kristo? Unang-unang tinuro sa atin ni Kristo. Ganito kayo manalangin. Hingiin ninyo sa aking pangalan. Babasahin ni Kuya Soseng, ano? Ganito kayo manalangin, sabi ni Kristo. Tawagin ang Diyos, tawagin ninyo ang aking Diyos, amang Diyos. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. Sino sa inyo nananalangin? Taas ang kamay. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Paano tayo mananalangin? Kasi ang religion, kuminsan napakarami niya circus na ginagawa na hindi mo makikita sa Bible. Meron dyan na nanalangin na yung dalawang kamay na nakaganyan. Meron pagano'n-ganon na kamay. Sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, tawagin ninyo ang Diyos na aking mahal. Tapos, sinabi ng Panginoon, wala kayong natatanggap dahil hindi kayo humihingi. Kaya sinasabi ko sa'yo, kailangan natin manalangin at humingi. Kasi pag hindi kayo humingi, dahil ko kayo, ako ibigay ng Diyos sa akin kasi humihingi ako eh. Lahat ng problema ko, hinihingi ko solusyon, di lang pagkain. Sobra-sobra ng pagkain ko kasi araw-araw ko, nagpapasalamat ako bago kumain eh. Yun ang susi ng himala ng Diyos sa pagkain. Himala ng Diyos sa pagdami ng makakain. Alam niyo si Isaac, tsaka si Jacob, no? Yung tatay ni sino to, pinanalangin, binigyan ng pagpapala, niloko ni Esau. Si Jacob? Patid ni si Jacob, no? Silaban yung kanyang naloko. Oo, yung isa niloko ni Laban. Ni Isaac. Sino ba? Niloko ni Laban. Niloko ni Jacob si Esau. Si Esau. Kasi babasbasan ng kanyang ame, basbas ng pagpapala sa pagkain. No, ng masaganang hamog sa pagkain. Alam niyo, tayong mga sumampalataya kay Kristo, napakasimple ng himala ng Diyos sa pagkain. Magpapasalamat lang at hihingi ng makakain. Panginoon, salamat. Panginoon, salamat. Tingnan niyo yung pagkain niyo.
kusayang magmumultiply, gagawa ng himala ang Diyos sa inyo para magkaroon kayo ng masaganang pagkain. Yes. No? At kung ikaw ay hihingi sa akin, sabi ng Diyos, hingin mo sa aking pangalan. Yes. John 14:13. Ayan. Okay, so sa pakibasa. Basahin ko. John 14. Sabi rito ay, Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Hallelujah. Alam niyo kung sino nagsasalita dyan? Si Jesus! Ang namatay sa krus at muling nabuhay! Yeah, sabi pa rito, anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Anuman ang hingin ninyo sa pangalan. Yes. sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. Ano sabi niya? Gagawin ko ito para sa inyo upang maparangalan Yeah, Ama. ang Ama. Mm. Pagka sinabi niyong Jesus, lagi niyo lalagyan ng Panginoon. Yeah. Bakit? Sabi rito sa ating verse, ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon Ay maliligtas. ay maliligtas. Mm. Saan maliligtas? Number 1, sa kasalanan. Mm. Number 2, sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa una. Yeah. Number 3, sa impyerno. Yeah. Bibigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Mm. 3 uri. Kaligtasan sa kasalanan, no? Kung ikaw ay may ginagawang kasalanan, di mo matigilan, tutulungan tayo ng Diyos. Yes. Papaalala niya sa atin ang kanyang mga salita. Mm. Sasabihin niya sa atin na ang iyong kahinaan ay akin ang binata doon sa krus ng Kalbaryo. Mm. Inilibing ka ng kasama ni Kristo. Yung katawan mong yan ay mapapagtagumpayan mo. Yeah. Amen! Amen. Yes. Sabi ni Rod, time na raw, konti na lang. Tapusin na natin itong Hebreo. Yeah. 13, dahil sinasabi ng kasulatan, ng scripture, Yeah. na maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ni Kristo ng Panginoon. Yeah. 14, paano sila tatawag sa Kanya kung sila'y hindi sumasampalataya? Kaya Yes. mahalagang pananampalataya. Mm. Paano naman sila sasampalataya Kung wala pa silang kung hindi nangaral si Kuya Soseng Mm. o kung wala silang napakinggan tungkol sa Panginoon Yes. kay Kristo? Mm. Paano sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Mm. Kaya meron tayong Monday Bible Study. Ano to? Tayo'y nakikinig ng salita ni Kristo na mga isinulat doon sa mga scripture. Yes. Mga katotohanan kahit hindi ka maniwala ay totoo at tiyak. Mm. Dahil ang pananampalataya ay katiyakan. No? Hindi baka. Hindi ba ka? Pag sinabi mong katiyakan, hindi baka. At ito'y paninindigan natin hanggang kamatayan. Kuya Roland, paano kung isang araw tutukan ka ng baril? Sabihin sa si Kristo Panginoon mo, hindi. Hanggang kamatayan. Mas maganda nga kung mamatay. Ayoko namang mamatay. Gusto ko lang mabuhay pa dahil meron pa akong ginagawa. Yeah. Pero kung wala na at hindi iyak ang asawa ko, abay, di gusto ko na doon sa Panginoon ako. Hallelujah. Tina lang, Rod. Paanong makakapangaral si Kuya Soseng o sino man kung hindi siya isinugo ng Diyos? Yes. Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kaya pag nakikita ko mga paano kay Soseng, pa ako, tingin ko'y ginto eh. Totoo lang, Nanay Pachi, pag nangangaral yan, o yan ay kung saan napunta, nangangaral, ginto ang mga panyan. Kay gandang pagmasdan ng mga paa ng mga taong nagdadala ng magandang balita. Yes. Alam niyo kung sinong nakakatanaw ng iyong paa na magandang, na kay gandang pagmasdan na gintong paa? Sa ibang verse, gintong paa nakaano dyan eh. Mm. Ang Diyos. Ang tingin sa isang taong nagdadala ng magandang balita ay meron siyang mga gintong paa. Mm. Kaya hindi ka pwedeng mapahamak o saktan ng dyablo dahil ikaw ay espesyal sa paningin ng Diyos. Yeah. Amen! Amen. Hallelujah. Yes. Tatapos na. 16. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Alam ni Apostol Pablo. Mm. Gaya ng isinulat ni Isaias, Panginoon, Sinong maniniwala? sinong naniwala sa aming mga ibinalita? Mm. 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig
At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hallelujah. May natutuhan ba tayo ngayong umaga? Kaya kung ikaw hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, tayo bago tayo maghiwalay. Kung gusto mong tanggapin si Kristo, tayo mananalangin, sasabihin ng iyong bibig na si Jesus ang iyong Panginoon, sapagkat sinabi ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ngayong araw, ngayong umaga, kung gusto mong tanggapin si Kristo, ipikit natin ang ating mga mata, sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan, buhay na masagana at buhay na ganap. Salamat sa iyong kabutihan. Mula ngayon, tatawagin mo ang Diyos na aking Ama. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin.